Okay, pag-usapan natin itong video ni Vice President Inday Sara Duterte. Na-shock itong si VP Sara, no? Dahil nga sa lahat ng mga pangyayari ngayon, lahat ng mga paninira na nangyari sa kanya, nagpapasalamat siya dito sa taong bayan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil siya yung pinakamataas na government agency na pinakataas yung trust rating. Imagine that one. Taong bayan na ang nagpili niyan, ha? Pinakamataas na trust rating sa lahat ng government agency, si VP Sara. Okay? Yan ang ating papanoorin kay VP Sara. Yan ang ating itatalakay, magre-react tayo dito, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito i-play, bago natin ito papanoorin, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? So, hindi tayo nagsayang sa boto natin kay Vice President Inday Sara Duterte. Imagine, ang Okta Research, tinaguriang number 1 ngayon ang Department of Education, the most trusted government agencies. Numbers speaks. Okay? So, sa lahat ng bumabatikos kay VP Sara, sa Makabayan Black, itong sa Kongreso na laging binabatikos, pinaimbestigahan ito si VP Sara, lahat-lahat na kanilang ginawa para mapabagsak si VP Sara, ito na yon ang resulta. Nag-number 1 sa trust rating, the most trusted government agency in the Philippines. Diba nakakahiya ito sa ibang departamento? It really shows na si VP Sara talagang nagtatrabaho. O ano na ngayon, Makabayan Black? O yung lagi nyong paimbestiga kay VP Sara. Kasi tutok kasi kayo sa inyong mga kalaban. Yun ang trabaho ninyo. Lagi kayong namumulitika. Pero ito, focus ito sa trabaho. Kaya nag-number 1. Nagresulta na. Okay? So papanoorin natin itong sinabi ni VP Sara kung bakit siya nagpapasalamat, nagiging number 1 siya sa taong bayan tungkol dito sa the most trusted government agency sa Pilipinas. Okay, let's play the video. Adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng Okta Research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top-performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masa Nationwide Survey. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suportang ibinibigay ninyo sa DepEd. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag-iisang namumuno o nag-iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga tao may pagmamahal sa bansa. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyong publiko ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa, patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at seguridad ng bawat isa, ng bawat bata. Dahil ito ang naging angkla ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas.
Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan. Grabe. So, magre-react tayo dito ha. Magre-react tayo dito. Give me a best angle ni VP Sara dahil sobrang ganda ng mukha ni VP Sara. Ha? Ayusin ko muna yung kanyang mukha. Ayan. So, yan. Maganda ang ating Vice President. Masaya si Vice President Inday Sara Duterte sa resulta ng Okta Research. Hindi naman siguro fake news ang nilabas ng Okta Research. Di ba? Oh. Hindi naman siguro gawa-gawa lang yan. That's a survey sa taong bayan. Taong bayan na ang nagsalita tungkol dito. Oh. So ito yung resulta ng isang government official na focus lang sa kanyang trabaho bilang DepEd Secretary. Oh, halos lahat ng Kongreso wala nang kakampi si VP Sara. I don't know sa judiciary kung kakampi pa ba yan kay VP Sara. Sa executive naman, hindi na mapagkatiwalaan. Ha? Government official ito sa gabinete, pero siya ang number one sa lahat. Binabatikot sa siya lahat. This only shows, Martin Romualdez sa Kongreso dyan, DOJ Rimulya, at sa mga executive dyan na mga ibang secretaries, kahit pa pagtulungan niyo si VP Sara na ibagsak, this only shows, taong bayan pa rin ang masusunod at the end of the day. Kaya yung mga pamumulitika ninyo, yung mga paninira ninyo, hindi yun uubra sa taong bayan. Taong bayan has spoken already. Ano na Martin Romualdez? Ano na Sandro Marcos? Ano na yung mga bumabatikos? Ano na Makabayan Black? Oh, nag-number 1 ba kayo? Yan ang tanong. So meaning to say, yung mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol dyan sa peace negotiation at sa amnesty na yan, suportado yun ng taong bayan. Kung anong sasabihin ng Vice Presidente, malaking chance na yung taong bayan maniniwala sa kanya at hahanga sa kanyang mga desisyon. Kaya nga, binuto namin si VP Sara dahil gusto namin ang kanyang mga desisyon noon pa, nung mayor pa siya sa Davao. Di ba? So, I hope this will be a lesson sa lahat ng Kongreso, sa mga politicians na gustong pabagsakin si VP Sara, na hindi kayo ang masusunod lagi. Yung mga ginagawa nyo kay VP Sara, galit na galit ang taong bayan sa inyo, sa inyong mga ginagawang pamumulitika. Ang taong bayan ayaw ng pamumulitika dahil wala silang makukuha dyan. Real talk tayo dito. Ang gusto namin, isa ako representative sa taong bayan, ang gusto namin, yung kagaya nitong leader na ito, na focus lang sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat si VP Sara sa mga guro. Congratulations teachers for doing a good job. Dahil at the end of the day, ang mga bata yung tinutulungan dito. They are our future generations. So malaking factor ito na si VP Sara ilagay dito sa Department of Education. Sa mga nagsasabi dyan na si Vice President Inday Sara Duterte bumitiw na bilang Department Secretary, DepEd Secretary. Gusto nilang pagbibitiwin itong si VP Sara. Gusto nilang tanggalin, i-impeach
sa pagka-vice presidente, si VP Sara, ito ay sampal sa mukha ninyo na nag-number 1 itong si VP Sara bilang the most trusted government agency sa Pilipinas. Hindi yan magiging ganyan kung hindi sa liderato ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Ano na? Mga government agencies dyan ng iba, ano na? Kongreso, ano na? Romualdez, nasaan na yung nag-iikot ka sa bansa para yung mga hawak-hawak ka pa ng mga bigas, ganun, ganyan? Ano na? Sino pa rin ang kakampihan ng taong bayan? Sa mga vloggers dyan na mas kinakampihan pa si Tambaluslos kay ni VP Sara, ano na? Numbers speaks. Napahiya kayo. Napahiya kayo. So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo kay Vice President Inday Sara Duterte? Mag-comment down below at pag-usapan natin yan. Okay? Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube at i-like at i-share itong video natin para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Guys, see you in my next video. Mabuhay ang Pilipinas.